Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman niya pala. Nako, eto si Senator Rodante Marcoleta. Tila yata sinabon yung tungkol sa 12% VAT sa kuryente. No, talaga mapapansin natin mga kaibigan, mga kamunti, na si Senator Rodante Marcoleta, makikita mo talaga sa isang taong binoto ng taong bayan kung sino talagang may malasakit para sa bayan. No? Hindi lang sa issue ng kung saan flood control o etc. na kaya niya imbestigahan. Ipinagdalaban niya talaga, pinidida niya ang kuryente. Kaya sa mga nagsasabi diyan na si Senator Marcoleta daw ay ginagaya dun sa sinabing 10K ng kay Cayetano, na si 2K daw, ito hindi ganun kadali. Hindi ito parang isang candy na bumili ka sa tindahan na nasa sayo na kagad. Anytime makabili ka sa mall, mabibili mo agad. Hindi. Ito po ay isinasa batas, pinag-uusapan, pinagdidibatihan. No? Ang gusto ni Senator Marcoleta kasi, itong nakaraang September 6, no? Pero, babalikan natin ng konti ito, pero mamaya may papanood ako sa inyo na latest na tungkol sa BAT. No? Mukha yatang tatanggalin na ang BAT sa kuryente, abay, napakalaki na ito. Imagine, 12%, ilan yun sa 1,000? Di ba? Malaki sa yung generation charge na tinatawag na yung hindi mo naman kinonsumo pero ikaw nagbabayad. 'Di ba? Malaking bagay 'yan, 'di ba? May 300 plus minsan sa billing mo sa kuryente, 'di ba? Napaka-unfair, 'di ba? Yung mamaya mapapaliwanag din ni Senator Marcoleta 'yan. Etong September 6 nagpost siya ng libreng kuryente imbis na ayuda. Ito na nga sinasabi natin mga kababayan eh. Yung ayuda na 'yan, hindi yang ginagamit para sa akin palagay, aking opinion ha, hindi yang ginagamit pang tulong sa kapwa. Maniwala ka, nakakaperwisyo sa taong bayan yan. Bakit? Hindi lahat nabibigyan, tama. At bukod sa hindi lahat nabibigyan, ha? At nalamunan ko. May sipon po kasi ako, saka pasensya na, namamalat ako, masakit nalamunan natin. Yang bat na yan, ayuda na yan, ha? Bukod sa pinatutunog nilang kanila pa yan, ha? Dapat, yung ayuda na yan, imbis na sa ayuda, mapunta sa kuryente, mas mapapakinabangan pa. Dahil yung ayuda na yan, halos lahat hindi nabibigyan. At yung ayuda na yan, pag binibigay, kadalasan, real talk, ang iba pinagsasabong, iba pinagsusugal. Diba? Tinuturo natin ng mga Pilipino na maging tamad, na naghihintay na lang ayuda. Kaya yung ibang mga Pilipino, walang ibang hinihintay eh. Walang ibang hinihintay kundi yung Pasko. Bakit? Dahil alam nila pag Pasko, namimigay ng pera. Ang mga tao, mga gobyerno, mga politiko. Diba? Kaya yung mga ibang mahihirap, iba, hindi lahat. Umaasa sila sa December 25, sa marami silang pera kasi. Diba? Diyan niya, nagiging tamad ang Pilipino, marami doon sa isang lugar, sa village, nagpaparami nila sila, anak ng anak. Diba? Bakit? Kasi minsan hindi naman nila kasalanan eh. Tinuturuan lang kasi ng gobyerno minsan na maging tamad ang Pilipino. Diba? Hindi mo para kumbaga, binigyan mo ng isda, napakaraming isda. Ikaw halimbawa, bigyan ka ng isang truck na isda o bigyan ka ng maraming pamingwit. Anong gusto mo? Mamili ka. Yung isda ibibigay sa isang truck na uubos yun. Pero yung pamingwit na ibibigay sa iyo marami. Hindi na uubos ang isda na mapipingwitin mo. Tama, mali. Diba? Dapat ganyan magbigay ang isang gobyerno. Hindi ayuda. So anong gagawin ni Marcoleta? Iminungkahi po natin kay Finance Secretary Ralph Recto na imbis na gamitin ang 194 billion billion sa ayuda na wala namang mga datos kung ito ay nagbigay ng 25 to 20 million Pilipino, ilaan na lang natin ang pondong ito na libre ang mga kumukonsumo ng kuryente ng 200 to 234 kWh. Ibig sabihin, kumukonsumo, laki na itong bagay na ito. Ang apektado nito, mga mahihirap. Ang lahat na maapektuhan nito yung mga nasa bahay kung saan isang pamilya lang binubuo. Tama? Isang pamilya hindi naman nagkukonsumo ng mga 234 kWh. So, mabililibre na yon. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magbigay ng ayuda, yung ayuda kasi nagagamit sa eleksyon, sa pagpapapogi ng mga politiko, yung iba. Bakit? Ngayon, lumindol sa Cebu, iba't ibang trahedya, nagbaha, may ayuda bang binibigay? Na katulad ng ayudang binigay nung bago mag-eleksyon ni Tamba? Sige nga. Ngayon kayo magpakita ng siklab, di ba wala? Kaya tama yung nirekomenda ni Senator Marcoleta na ang ayuda na to dapat mailibre na, ay dapat ma-convert sa libreng kuryente. Mapapakinabangan pa lahat. Tama, mali? Dito kung saan, hindi ka nagbigay ng isda lang. Nagbigay ka ng pamingwit. Tama?
Sa ganitong paraan, mas makakatipid ang gobyerno sa humigit kumulang 74 billion. Ito ay mas praktikal, sigurado mapupunta sa kanila at walang korupsyon. Totoo! Maraming galit dito. Bakit? Kasi alam nilang baka tumakbong vice president to eh. Baka pumogi. Kaya maaaring ito ay, hindi ko alam kung ibibito ba to? Ito ba ay tututulan nila? Hindi na kailangan pagdebatihan to eh. Di ba alam ko, sumang-ayon yata ito si Recto eh. Di ba sa gusto si Senator Marcoleta? Oh, yun nagsasabi dyan, ha? Na talagang si Senator Marcoleta walang ginagawa. Eto, resibo, ang dami. Ha? Oh, hindi na pupunta lang sa payabang, pupunta yung mayor, iyayabang yung ayuda. Palalabasin niyang kanya. Hindi niya sinasabing hindi kanya, pero hindi naman niya sinasabi kung kanino galing, dapat sa taxpayer. Oh. Eto, dumako na po tayo dito sa ating sa ating talakayan kay Senator Rodante Marcoleta. Sa iba, Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law. Baka naman we can bend the law. Ginamit na niya yun kasi usong-uso eh. To make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system laws na yan. Hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Yan po yung system laws na yan, yun yung yung pinapataw pag may nag-jumper sa mga squatter. Hindi ko alam alam ko yun yung system laws eh. Alam ba, may mga nag-jumper sa squatter area, ang dami niyan. Libo-libo kasi isa lang mag-jumper dyan, connect ka sa mga bahayan, tama? May mga submeter na ginagamit yan. O wala man submeter, connect ba ikaw, nag-jumper ako. Yung kapitbahay kong katabing nasa squatter ka, dire-diretso na yung mga wire, no? Minsan yung wire pinapadaan sa baba. Diadaan sa imbornal sa baba, para hindi halata. Pag may nag-check ng Meralco, tama? Mga maeste, mga kuryente. Di ba? Ganyan ginagawa. Kaya nga iba, ng ibang company, talaga nauhuli yan eh. O, so ibig sabihin, generation charge na yan, yung na yan, yung system loss na yan, baka doon sinacharge sa atin, sa mga consumer, sa mga residente. Di ba? Ang dami niyan. O, isipin mo, sa isang lugar, 10 bahay lang mag-jumper. Ang laking laking kuryente na kukuha nun. Ilang megawatts yun. Eh, hindi lang 10 yan, libo-libo yan. O, libo-libo halos sa jumper dyan. O, kaya mapupunta yung charge nun sa atin. Di ba? Pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat ang tanggalan ng system laws kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ay kalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko, ang sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba, may impoverize ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanila... Wala kang kita pero napiperwisyo taong bayan. Yung actual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang kanilang... Yung pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang walang system loss sa distribution, halimbawa Meralco? Yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil lang ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang dun sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O palagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan.
generation, transmission, and distribution, di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa ganun mo... Talagang makikita mo yung talino ni Senator Marcoleta, no? Bago niya sabihin niya, nagre-review talaga siya. Kasi pag nireview mo isang bagay, at yung isa, kahit alam yung sinasabi, mako-corner eh. Kasi iba yung pinag-aralan talaga yung papel eh. Pinag-aralan niya lahat eh. Ito pa yung talagang lumalabas sa parang bilang Blue Ribbon, ha? Kita nyo, ha? Anong ginagawa ni Boy Tago? Wala. Wala na lang sa tao. At ni School Bukol, wala silang magawa. Puro pagkatakip kay tambaluslos ang pinagagawa ng dalawa na yun. 'Di ba? Umiiwas, 'di ba? Wala silang walang mapiga sa kanila. Kaysa dito, pakinabang ginagawa ni Senator Marcoleta sa kuryente na to. Sila walang mapiga. Puro yabang, puro po sa social media. Para lang maipababa natin ang kuryente. Ganun po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, i-push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang mag-shoulder niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa parte ng retail right ng ating mga distribution utility. Kasi ito ay yung nangyayari ng cost within their franchise area at sa kanilang pagsusupply sa kanilang mga customer po. Kasi po, Mr. Chair, kapag ganun yung pinakapupuntahan ng ating pag-uusap, talagang mahihirapan talaga. Mahihirapan. Pag hindi natin binuksan yung isip natin na hanapan po natin ang lunas dahil hindi po masusunod yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nanggaling na po sa Korte Suprema yung pananalita na ito. Galing sa Korte Suprema, kumbaga may hawak na ebidensya talaga si Senator Marcoleta. Ano yun? Ano yung galing sa Korte Suprema? Any expense charged to a consumer by a private utility which did not inure to his benefit is unjustified and inequitable. Kailangan po nating panagutan yon. So naiintindihan ko na mayroong cost sa iba, ngunit in the final analysis po, ang pinag-uusapan, yung expense na hindi naman napunta sa kanyang ganansya, wala siyang, hindi dapat singilin siya, sabi ng Korte Suprema. Doon tayo dapat magsimula, Mr. Chair. Iwanan po natin yan. Puntan natin yung... Mr. Chair, can I interrupt? Yes, ma'am. Mr. Chair, I want to cite kasi system loss is due to something, no? I guess that's because may losses sa distribution utility sa EC. So, kinakalculate yan, tapos pinabalik. But another way, not just by capping it, but another way of addressing the problem is fixing the efficiency of the utility. Yung EC, for example. As a model, as an example, NIA, with the leadership of Admin Nani, has shown that to be effective in Zamboanga ba? Tama ba? In Zamboanga. Inayos nila yung metering nila, dinagdagan. I think Admin Nani can explain it better. It will cost us a few millions na rin just to ensure na tama yung mga metro nila, kompleto siya. But it can be done also on the other end, Mr. Chair. Yes, I recognize that, Madam Secretary, kaya nga yung URR ay mandatory sa lahat ng mga electric cooperatives. Mandatory yung uniform reportory report. Alam nyo, ito hindi pa senador si Senator Marcoleta. Way back, balik tayo ng mga 2015 pa lang. Bago siya tumakbo kay Duterte pa lang. Gustong-gusto niya ng pababain ng kuryente. Talagang sinikap niya, gusto niya maging senador. Hindi para magpapogi. Hindi para magyabang lang. Gusto niya talagang tumulong sa taong bayan. Lalo itong kuryente. Malaking bagay po talaga papababa ang kuryente. Ang laki pong bagay niya, maniwala kayo, o malibre. Imbis na ayuda. Isipin mo may kuryente kang 2,000 plus, malilibre. Ang laki noon, yung pagpapaaral mo sa bata, sa mga anak mo, mapag-aaral mo na, pamasahin na lahat. Diba? Malaking bagay sa pagkain, hindi masustansya lagi pagkain nyo. Malaking bagay, mawala pa yung bat. Halimbawa, ang kuryente mo, pagpalagay natin, 4,000 a month. Mawala yung bat na tinatawag na 12%. Ang laking bagay nun, sabihin ko sa inyo. Di ba? Lalo sa kahirapan ng buhay ngayon,
Yan ay hindi kaya unawain ng mga taong mayayaman at maraming pera. Hindi lahat that dito nyo makikita kung ailing sila or underperforming electric cooperatives. Naintindihan ko yun, madam. Ang kagaya po nitong feed-in tariff allowance, no, nag-increase na po ngayon from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2773 effective November 2025. Tama, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Or 74% increase that will be passed on to the consumers again. So, ito po, pinag-uusapan natin ng affordability, imbes na naipababa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So, dalawa pong renewable energy subsidies na po ang ano rito, yung FIT and the GEA. So, ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, ano? Lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law. We can bend the law. O, di ba? Ito yun. Yeah? Ano ka ngayon tuloy, Erwin? Kasasabi mo kasi ng bend the law na ganyan eh. Di nagagamit tuloy ngayon sa pagkakataon. O, ika nga naman, kung may magandang pagkakataon na mag-bend the law, dito sa pagkukonsumo ng kuryente. Di ba? Bakit di natin i-bend the law ngayon to? Yeah? Mapapakinabangan ng taong bayan. Milyon-milyon mga Pilipino makikinabang. Di ho ba? To make the people happy. O, tama. Hindi, pinakikita mo. Kasi talaga pong because of that. Alam mo, pinakamaangas sa senador sa ngayon, si Senator Dante Marcoleta. Palaban to. Di ba? Hindi natatakot to. Ito to lang, di ba? Kaya marami na iinggit marami na alarma di ba? Wala yung mga butaw dyan, di ba? Hindi ko naman sinabi iba dyan butaw. Marami maganda din na senador dyan. Pero ito, pinakamaangas to, pinakamatigas to. Di ba? Talaga nasa katuwiran tong mamang ito. Di ba? Hindi nila kaya ano yun to Talagang sisilipin ka nito, talaga matinong gobyerno. Kung gusto nyo matinong gobyerno, Marcoleta, sabihin ko sa inyo. Tad na po kami ng ng text messages Kasi yung ayuda na yan, yung ayuda na yan, dapat isali na talaga yan sa kuryente. Mapapakinabangan, anong gagawin nyo sa ayuda na yan? Para sa niya pagpapapogi. Di ba? Ako bigla ako naalala. Ito, kukwento ko lang sa inyo. Tapusin mo natin to. So, be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Alisin na muna natin yung system laws na yan. Hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Talagay mo, talagay lang natin. Pag inalis natin yung system laws,
there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa? Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Oo, tama yun. Dapat tanggalin na yan. Alam mo, pinagluloko tayo ng mga tao minsan. No? Alam mo, minsan walang pinagkaiba sa isang restaurant. Halimbawa, bibili kang sopas, no? Sopas na may chicken. Oh, magkano sopas chicken? Sa restaurant, ha? Sir, 100 pesos po. Nasa maganda restaurant, nasa mall ka, ha? 100 pesos may chicken na sopas. Nataon na bumili ka ng sopas. Magkano po sopas? 100 po. May chicken na. Ay, wala kami. Not available po chicken namin. Sopas lang po talaga. O, so may bawas na presyo nun. Hindi, ganun po rin po ang same price pa rin po. Di ba? O, sino nakakarara sa mga restaurant palakain dyan? Di ba, misa kahit may kulang silang sangkap, ganun pa rin ang presyo? Tama, mali. Di ba? Kahit saan tayo magpunta, ganun pa rin ang presyo. Ba't ganun? Kulang na nga, babayaran pa namin buo. Di ba? Ganito rin to. Hindi naman natin ginamit yung mga, yung alam ko, system lo sa inyo nakaw ng kuryente. Hindi naman natin ginamit yan eh. Isisingilin sa atin, sabihin kami pa rin magbabayad. Di ba? Ganun, ay na alam ko ha, hindi ko alam kung generation charges yon or alam ko system loss eh. Kung hindi ko ipagkakamali yung system loss na yan alam ko yun yung mga jumper sa mga iba't ibang panig ng bansa. Tapos walang masingil, syempre, alam nyo kasi, pag gagawa kayo ng isang kumpanya, alam nyo may risk lahat ng company. Alam nyo may kahinaan lahat ng bagay na ginagawa. Dapat, handa kayo dyan. Handa kayong mamuhunan. Halimbawa, sa isang pabrika ng mga lata, marami dyan, syempre lahat ba yung perfect mong lata? May mare-reject dyan. Yung bang mare-reject, sisingilin nyo sa consumer? Inyo na yon, yung reject na yon. Cargo nyo na yon, hindi cargo namin. Gets nyo? Yun ang gustong palitawin dito. Yun ang gusto kong mangyari din. Yun kung yun yung sinasabi na system loss kasi alam ko system loss, hindi ko basta ang pagkakaalam ko lang aking opinion at aking kung hindi ko ipagkakamali, ang system loss talaga yung mga nakaw na kuryente. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Dapat lang sir, dapat na talagang kulitin yung mga yan. Dahil panahon na. Di ba nagpakita nga siya na wala pala sabat yung sa papeles. Parang lumalabas matagal tayo niloloko. Parang ganun. Dapat pala, sabi na iba, dapat pa talaga libre na ang kuryente. Hindi naman dapat libre, dapat pa ilibre kesa ayuda. Libre na yung 234 yata pababa na kilowatt per hour. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Nako. O sige, ganito lang po muna tayo mga kababayan. Alam nyo talaga kung magtitinulang ang gobyernong ito, sabihin ko sa inyo, sisimulan sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas. Titino lahat. Aasenso ang bawat Pilipino. Yung sinusulong ng mga ibang mambabatas dyan na si Eli San Fernando, yung provincial rate, tanggalin din. Dapat kung pakinggan yun, aasenso. Sinasabi nila wala daw perang Pilipinas. Ay, wala kaming pera dyan, pangtustos dyan. Ba't walang pantustos? Ang perang Pilipinas. Nagagawa nyo nga mga rakot yung iba. Di ba? Bilyon-bilyon pa, trilyon pa. Sabi, walang pondo ang Pilipinas. Yet in flood control lang yan, flood control lang yan, kinurakot na yan. What if pa kaya yung sa health? Iba-iba pa. Sige nga. Sa mga maliliit na bagay, papigsama-sama mo, bilyon pera pinag-uusapan. Tapos sabi mo walang pera ang Pilipinas, walang pondo. Ewan ko sino sabi nun, loko-loko nang sabi nun. Diba? Kaya alam nyo talagang kung may malasakit ka sa Pilipino, talagang wala ng korupsyon. Maski ambulansya, maski health, maganda. Ako nataka ko ito, singit ko lang Diyan sa ambulansya na yan, bakit hindi tayo mag-budget kung saan kada barangay? Total naman ang barangay, minsan katabi ang health center At andun yung mga barangay, andun yung mga ambulansya Bakit may isa sa ambulansya dapat, ako panukala ko lang gusto ko lang mangyari
Dapat sa isang ambulansya may nurse eh. Pagtatakbo, may doktor din doon. Hindi man surgeon pero doktor na marami alam. Kasi kung may emergency doctor nga sa ospital, 'di ba may emergency doctor doon sa emergency. Dapat sa ambulansya rin may dalang doktor eh. Katabi ng driver eh, pati nurse eh. Totoo 'yun. Sa akin gusto ko gano'n mangyari. Tapos pagdating mo sa ambulansya, gastosan ng gobyerno yung ambulansya. Anak ng teti, kadalasan dito sa ambulansya, flat pa yung gulong eh. Kakarag-karag pa, butas-butas pa yung bintana eh. Dapat sa isang ambulansya para sa akin may oxygen. May operating room, dapat may mini operating room. Para sa akin hindi naman nag-oopera habang umaandar. Pwedeng huminto yung kung kinakailangan, hihinto yung ambulansya. Doon ka mag-oopera. Ando doon lahat, anesthesia, may pain reliever, paracetamol, lahat ng gamot, pang high blood, ando doon na lahat sa ambulansya, naka-aircon pa lahat. Kasyang-kasya naman doon yun. Habaan ng konti yung isang ambulansya para magkasya yung buong pasyente. Talagang, ando doon lahat. ICU lang wala syempre. Pero dapat ando doon na lahat. X-ray. Yung dental, di ba yung dental, yung walking dental, meron silang X-ray sa loob eh. Dapat ganun eh. May fracture. X-ray ka ta. Di ba yung sa ngipin, pag nakahiga ka, may X-ray na sa'yo, dun sa clinic. Ba't di gawin ng gobyerno, gumawa ng ambulansya kung saan, pagtatakbo ambulansya, kukunin ng pasyente dun sa bahay, may doktor na dala. Kasi minsan, hindi na umaabot ang pasyente sa ospital eh. DOA na eh, tama? So, ibig sabihin, dapat, lahat ng mga pondo, kung walang korupsyon, dapat siya mapagtuunan din yung pansin yan. Di ba? Hindi, sa health tayo kasi ako, health conscious ako eh. Naawa ako sa mga pasyente. Naawa ako sa mga ospital na walang kakayahan. Minsan mabubuhay na lang, di ba? Kung hindi natin ilaan yung ibang pondo sa ospital, di ba? Yan ang tip ko dapat sa isang ambulansya may doktor pagka pupunta. Di ba? Budgetan ng gobyerno yan. Ambulansya, maganda dapat kumpleto lahat. May gunting, may pantahi, lahat, kumpleto lahat. Wala lang ICU wala lang Saka ito pa, isa pa, yung tinatawag na alam mo yung mga pag may patay sa burol, di ba may mga bulaklak na from mayor? Hindi ko ipagkakamali ano yung budget ng mayor yon? Ang dami na mamatay araw-araw sa lungsod nyo, tama? Hindi bababa ng mga 10. Hindi lang 20 araw-araw. Laging from mayor ng ganito, binibigay yung bulaklak. Bakit from mayor? Alam ko budget ng city yun dapat from taxpayer. Hindi, isa lang kasi dumalo ako gabi sa isang burol. Nakita ko, may dalang bulaklak, ang dami From mayor. Mayor pangalan niya. Bakit? Pera mo ba yan? Alam ko, pera ng taxpayer yan Dapat lagay mo dyan from taxpayer. Para matawa naman yung taong bayan. Dahil ang bulaklak na yun, hindi sa'yo yun. Pera namin pinaano doon. Kung hindi ko alam kung pera nilang sarili yon o pera ng City Hall yon. Yun ang sinasabi ko sa inyo, ba't ko kinukwento to? Naalala ko kasi itong sinabi ni Senator Marcoleta, itong ayuda, na pinamimigay nila imbis sa kuryente. At kung ipamigay nila, pinatutunog nila na kanila. Di ba? Ang lahat ng ginagawa na nasa gobyerno, mga kaibigan, maliban sa sarili nilang bulsa, atin lahat ng pera na yan. Tandaan nyo, pinagpaguran natin yan. Ika nga ni Dennis Trillo, di ba? Yung sa post ata yun, di ko lang totoo yun na bayad na kami ng tax, pwede nyo na nakawin, sabi. Di ba? Pera natin yan. May karapatan tayong silipin yan. Tungkol dyan sa mga tax na yan. Sa bagay, hanggang dito lang po muna tayo napag-usapan natin itong kuryente na sana matanggal ang 12% VAT at malibre na ang kuryente. Doon sa 234 pababa na isinusulong ng Senator Marcoleta. Sana lahat kayo makisama. Kung kayang ibendalo nung isang senador dyan, na sinang-ayunan pa ng ombudsman ngayon na say, yes sir, sana magawa naman nyo yung bendalo para sa taong bayan, hindi para sa kung kaninong kriminal. Di ba? Hanggang dito lang po muna tayo sa ating talakayan. Senator Marcoleta, mag-ingat po kayo. Saludo po kami sa inyo. Napakagaling nyo. Sana si Senator Recto, saludo din sa iyo. Senator Recto, sana makiisa po tayo lahat sa lahat ng gagawin ni Senator Marcoleta tungkol sa kuryente. Paalam sa inyong lahat.